Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-22 bahagi. Hindi lang nanlaki ang mata ko, kundi nasamid rin ako ng noodles. Dali-dali kong ininom ang hot chocolate ko. Oh my God, ang init. Feeling ko naluto yung lalamunan ko. Hindi ko na kaya yung init. Tumayo ako at kumuha ako ng tubig sa fridge. Ayos ka lang? Hinimas-himas na yung likod ko. Wow. Kung kailan ayos na ako saka magtatanong. Ang concern sobra. Tiningnan ko siya ng masama tapos nagkibit balikat siya. What's wrong with you? I'm just asking. Nagtatanong ka kung anong nararamdaman ko sa'yo? Alam mo kung ano? What if I do? Seryoso ako. You're in love to me. He answered full of confidence. What? That's a big no. Para malaman mo, galit ako sa'yo. I feel angry towards you. Get it? Inirapan ko siya. Hindi naman maipinta ang mukha niya. Do I hurt him? Masyado ba ako naging harsh? Umiwas siya ng tingin at bumalik sa mesa. Sumimsim siya ng kape. Ang atmosphere namin para naging yelo. Bakit ko ba kasi sinabi yon? Alangan naman sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Paano kung hindi niya ako mahal? Ako ang masasaktan. Hindi naman siya. Siya na nga tong nag-alaga at nagbantay sa'yo, Sarah. Pati ba naman ikaw? Konsensya, ginigilty mo ako. Dahan-dahan akong bumalik sa dati kong pwesto sa harap niya. Sorry, hi. Finish your food. We're leaving. He said seriously and looked at me so serious. Nakakatakot na naman ang itsura niya. Kanina walang emosyon. Tapos bigla nagkaroon ngayon. Nakakatakot. Ha? Saan tayo pupunta? It's just 4 a.m. Hindi siya sumagot. Saan naman kaya niya ako dadalhin? Sarah, can you tell me what really happened last time between you and Vina? Cool na pagkakatanong niya. Pinaalala ba naman na nangyari? Lalo tuloy nadagdagan ang inis ko sa kanya dahil sa ginawa niya. Nakaalala tuloy. Dapat ko pa bang sabihin? Alam niya na naman nangyari at kay Vina na yon galing. At wala na akong balak pang sabihin sa kanya dahil wala nang magbabago. Tapos na yon. Wala. Tapos na yon. Kaya wag mo nang ipaalala sa akin. Isa pa, nalaman mo na ang tungkol doon, nagmula na kay Vina. At wala na akong dapat pang sabihin tungkol sa nangyari. Kung ano ang nalaman mo, di yun ang paniwalaan mo. I want to hear your side. Busog na ako. Ikaw, Brad. Alok ko sa kanya. Umiling siya tapos tiningnan niya ako. Yumuko ako para umiwas sa tingin niya. Niligpit ko na yung kinainan ko then nilagay ko na sa trash can yung cup. Gusto kong iwasan ng mga tanong niya. Sarah, ano na? Napalingon ako sa kanya. Anong ano na? Baling ko sa kanya. Alam ko galit ka sa akin dahil sa sinabi ko sa'yo. I apologize and I keep asking for your forgiveness about what I've said. I'm sorry. I'm really sorry. Now tell me. Learn how to defend and fight for yourself. Don't let anyone hurt you. Lalo na kung wala ako. Wala sa tabi mo. Paano ko lalaban kung alam ko naman na wala akong dapat ipaglaban? Isa pa malakas sila sa akin kasi 4 sila at mag-isa lang ako. Lalo na't hindi ako palaaway na tao. Umiiwas ako sa gulo. Ayaw kong palakihin ng mga bagay na dapat na isinasantabi at hindi binibigyan ng pansin. Hayaan mo na. Wala namang nangyaring masama sa akin. Ayos lang ako. Huwag na natin palakihin ang gulo. I compose myself to be calm and not to cry. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. He said angrily. Kanino siya nagagalit sa akin? Ha? Wala. Ako na ito. Hintayin mo na lang ako sa taas. Mag-ayos ka na. Ginulo niya ang buhok ko. Hindi, ako na. Akin na yan. He cuts me off by kissing me and he get the cups and plate in my hands. Don't be so hard-headed. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang hampasin pero hindi ko naman magawa kasi ang puso ko parang aatakihin ako. Aatakihin sa sobrang bilis ng tibok. Para bang may nagkakarera papunta sa puso ko kaya napahawak ako sa dibdib ko. Ano ba to? Napatingin ako sa kanya. He's smiling habang naguhugas. This is the first time I saw him washing dishes. Marunong pala siya. Pero parang hindi sanay kasi nabitawan niya yung baso. Tapos nagmumura siya. Laging nadudula sa kamay niya yung cute niyang pagmasdan.
Ang weird naman, bakit ganito siya? Galit siya sa akin na halos saktan niya na ako ng physical sa sobrang galit niya kahapon tapos ngayon, alagang-alaga niya ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Is he planning something? Baby, salubong sa akin ni Andy na makababa ako sa sasakyan ni Ram. Hi, bati ko sa kanya. Tapos nagyakapan kami kasama niya pala si Levi. Hi Sarah, bati ni Levi sa akin. I smiled and I waved at him. Hello. Tiningnan ko ang tinitingnan ni Andy at si Ram nakasandal sa hood ng car niya habang nakatingin ng death glare kay Levi. Ramos, mag-usap nga tayo. Iyong tayo lang. Nakatingin siya kay Levi. Ganon din si Levi. Nakangiti kay Ram. Sure. Wait, teka. Mag-uusap lang ba talaga sila? Ano naman bang pag-uusapan nila? Oh my God. Paano kapag nag-away sila? Naglakad pa si Levi palapit sa kanya. Ram, lumapit ako sa kinaroroonan niya. Baka kasi mag-away sila. Hindi pa naman maganda ang nangyari last time na nagkita sila. Mag-uusap lang kami. Hintayin mo na lang ako rito. Sabi niya sa akin, kaya napatango na lang ako. Si Levi naman nginitian ako. Ano bang klaseng ngiti yun? I pouted. Ano kayang pag-uusapan nila? I shrugged, then hindi ko rin naman alam eh. Pinagmamasdan ko lang silang nag-uusap. Ang aga namin nakarating sa school kasi ganito yung nangyari. Nakarating na kami sa kondo niya dahil mabilis siyang magpatakbo at wala pa namang tao sa buong building. Nagawa namin makarating sa kondo niya ng mabilis. At ganitong itsura namin. Pagkahugas niya ng kinainan namin ay ako lang pala kasi ako lang naman yung kumain. Nagkapi lang siya. Maligo ka na, naalis na tayo. Utos niya sa akin, ang lamig pa kaya? Isa pa, saan naman tayo pupunta ng ganitong oras? Umakyat kami sa taas. Papasok tayo sa school. Wala akong damit rito sa bahay mo kaya sa kondo ko na muna tayo. Kung gusto mo umuwi ka na para hindi ka malate, suggest ko. Sasama ka sa akin. Parehas lang naman ang papasukan kaya sabay na lang tayo. Magpapahatid na lang ako sa driver namin. Nasa maintenance yung sasakyan. E di maglalakad na lang ako. Hindi ako papayag. He protested. Hinila ako papunta sa bathroom. Ano ba? Pagpupumiglas ko tapos inayos yung temperature ng water. Maliligo ka o ako magpapaligo sa'yo? Ram, ano ba? He smirked and kissed me on cheek. Just kidding. Take a bath. Ginulo niya yung buhok ko at hinalikan ako sa noo bago siya lumabas ng bathroom. Napakapilit, sweet naman ng lalaking to. No choice. Ayaw ko na siyang magpaligo sa akin kaya ako na. Ano ba kasing gagawin namin? After a year, I'm finished. Paglabas ko ng bathroom, syempre naka-bathrobe lang ako. Ang nakabalot ng towel yung buhok ko. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Ay, nakadapa pala. Mamaya ka na lang mag-uniform. Ang aga pa naman. Bakit naman? Imbis na pagdating natin sa unit mo, magbibihis ka na lang. Hay, so ka na magtanong dyan. Magbihis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Pagkasabi niya noon, tinakpan niya ng unan yung ulo niya. Parang baliw. Ang baboy. Bulong ko. Gwapo naman. Ano raw? Grabe, ang yabang. Hindi ko na lang siya sinagot at inayos ko na yung sarili ko para makaalis na kami. Inilagay ko sa paper bag ng school uniform ko. Hindi na ako nagdala ng black shoes. Okay na tong white shoes, bagay naman to sa uniform dahil above the nilang yung skirt. Bago ako nagbihis, inayos ko na muna yung dadalhin ko. Nagsuot ako ng spaghetti strap, clothes and jogging pants with white shoes. Actually pair yung crop top and jogger. That's why it's the same color pink. Nilugay ko lang yung buhok ko as always, then blush on the lip. Light lang. Get up, Ram. I'm finished. Sabi ko at inalog ko siya sa paa. Finally, aniya at naupo sa kama tapos tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Naiba na naman ang itsura niya na parang ayaw niya sa ayos ko. Do I look alright? Kasi naman ang reaction niya priceless. Yeah, wonderful. But next time, don't wear clothes at your body exposed. He whispered tapos nauna na siyang bumaba. Kinuha ko na yung bag ko at 3 books and the paper bag. Bakit naman hindi? Hindi lang naman ako tinulungan na dalhin ang mga gamit ko. Napaka-gentleman dog talaga. Ang kakapal naman ng mga books ko, kasing kapal ng mukha niya. Oh, iho, naalis ka na? Hindi ka ba mag-aagahan? Rinig ko ang boses ni Manang. Siguro kagigising niya pa lang. Narinig ko kasi yung boses niya habang pababa ako sa hagdan. Hindi na po Manang. Nag-almusal na kami ni Zara kanina.
Maaga kasi siyang nagising. Kung ganon, hindi na kayo kakain? Hindi na po, malilate na po kami. Kung kakain pa, dadaan pa kami sa kondo ko. Sasama na siya sa'yo? Masyado bang maaga ha? Nakita ko sila sa living room. Good morning, Manang. Sabi ko and smiled and lumapit sa akin. Good morning, ang ganda talaga ng alaga ko. Sigurado ka bang ayos ka na? Baka mabinat ka. O siya, mag-iingat kayo. Medyo madilim pa naman sa daan. Sabi niya at pinagbuksan kami ng pinto tapos sinamahan niya kami hanggang sa gate. Nasa garage pala namin yung sasakyan ni Ram. Si Manang na ang nagbukas ng gate. Pumasok na si Ram sa driver's seat. Hindi mo lamang ako pinagbuksan ng pinto. Kaya kusa akong pumasok. He's taking his shift off kaya inirapan ko siya. Ano ba? Magdamit ka nga. Tapos nilagay ko sa backseat yung books ko at paper bag. Nagbibihis na nga oh. Sabi niya at nagsuot ng long sleeve tapos binato niya sa akin yung short niya. Then he started the engine of the car. Sa biyahe tahimik lang kami. Kaya ang ginawa ko naglaro na lang. Nakarating na kami sa kondo niya dahil mabilis siyang magpatakbo at wala pa namang tao sa buong building ay nagawa namin makarating sa kondo niya. Kasi naman pagkabukas niya ng pinto, tumambad sa amin ang kalat ng kondo niya. Tapos sa lapag, tulog ang apat at mga hubad. He's topless. Marami ring mga bote ng beer na nagkalat. Ano nangyari sa mga lalaking to? Ang kalat. Akala mo hindi sila anak mayaman sa itsura nila. Mas malala pa sila sa tambay sa kanto tapos ano na lang kayang sasabihin ng lolo nila, ng mga magulang nila, lalo na ng mga babae nila. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Nagkatinginan kami ni Ram tapos pumunta siya sa kusina. Susundan ko sana siya pero bumalik rin naman kaagad na may dalang takip na rice cooker and ladle. Ano gagawin niya? Lumapit siya sa apat tapos sa may ulo na nito. Tapos pinagpapalo niya ang takip ng rice cooker gamit ang ladle. Let's see how sleepyhead you four are. Sambit ni Ram habang pinagpapapalo ang takip ng rice cooker. Ang lakas kaya, ayun, nagulat ang apat. Si Rena pabangon, pero nakapikit tapos nung humakbang siya, nauntog siya sa wall. Aray! Hinahaplos ni Ren yung ulo niya. Si Rex gumapang tapos ayun, nauntog rin sa mesa. What a bad move! Ginulo niya yung buhok niya. Si Ray, napaupo tapos inalog yung ulo niya at ang sama ng tingin kay Ram. Si Red, sigaw ng sigaw. Sunog! Sunog! Guys, gising! Sigaw niya habang nakahiga pa rin. Umagalpak ng tawa si Ram at pabagsak siyang naupo sa sofa. Tapos binato niya ang takip ng rice cooker kay Red at sapul sa mukha dahilan para mapabangon ito at tumingin kay Ram. Nung una inis yung tingin niya nang unti-unting napapalitan ng ngiti na para bang gulat na gulat at halatang pilit lang ang nagsasabing lagot. Visit, sinong Ram? Si Rex, dali-daling pinulot ang mga bote habang sinisipa niya si Red. Kaya ayun, pinulot ni Red ang mga plastik na nagkalat. Talagang pinipeste niyo ang buhay ko. Talagang dito pa kayo nagkalat sa kondo ko. Sinabi ko bang mag-inuman kayo? Ayusin niyo yan. Pagbaba ko, siguraduhin niyo lang na wala na akong makikitang langgam, kundi ipapaalmusal ko yun sa inyo. Linisin niyo yan. Malinis pa sa malinis, naiintindihan niyo? Hindi ba sumasakit ang lalamunan niya kakasigaw? Napaupo si Red sa sahig. Dude, ikaw na maglinis, may hangover pa kami. Ako ba inuutusan mo? Kasalanan ko ba na may hangover kayo? Oo, they said in unison. Lakas talaga ng trip nito. Are really pissing me off. Dude, sa maniwala kasi hindi kasalanan mo kung bakit kami nalasing. Dahil sa kakahintay sa'yo, gago. Saan ka ba galing ha? Alam mo bang nag-aalala kami sa'yo? Luke, baka napaaway ka. Loko-loko, may sinasabi ba kung hintayin niyo ako? Sinabi ko bang may laro? Bilisan niyo na magligpit na kayo. Papasok kayong wala akong pakaalam kung may hangover kayo. Sige, uminom pa kayo. Lulunurin ko kayo sa alak, mga uhaw. Kung makapagsalita ka dyan, mas malala ka kaya sa amin. Gago, wala ka ata rito eh. Hindi ako napapansin sa sigawan. Ka, sabi ni Red. Kayo, sagot ni Ram. Tayo, sagot naman ni Ren. Buti alam nyo, sabat naman ni Ray. Inaamin nila gago sila. Buti alam niya. Sarah, let's go. Ayaw niya sa akin. Buti naman napansin na ako dito. Sarah, they said in unison, then they go at the direction, as in, sabay-sabay na lumingon. Malalaki ang mata nang makita ako.
Anong meron? Sarah baby, gulat na sabi ni Red at ngumiti sa akin. Hi, tipid kong sabi. Bakit hindi mo sinabi na kasama mo si Sarah? Nakakahiya. Sabi ni Ren tapos dinampot niya yung damit niya at sinuot. Hindi kayo nagtanong, sabi ni Ram. Let's go baby. Hoy Red, don't you ever call my wife like that cause I'm the one who will call her baby. Understand? Dinuro niya pa si Red. Oo, hindi ako makapaniwala sa kanya. Akala mo naman papayag ako. Loko-loko. I can call her whatever I want. Right, Sarah baby? Ani Red, tapos tiningnan ako ni Ram. Nakatingin ako kay Red. Tapos ang tingin niya sa akin na para bang sinasabi niya na mag-agree ako. Then I nod. See? Asawa ka lang, no? Hindi mo siya girlfriend. Anong asawa lang? Mas may karapatan ng asawa kaysa sa boyfriend, gago. Yeah, but you two married loveless, remember? Tinakpan ni Ram yung bibig ni Red na kaagad ring napaaray. Nakagati ni Red yung kamay niya. Gago ka? Oo na. Huwag kang madaldal dyan. Tara na nga, Sarah. Baka kung ano pang masabi ng bugok na to. Hinila niya ako paakyat. Naligo na siya at ang tagal niya mas matagal pa ata sa akin. Nakaupo lang ako sa dulo ng kama. Then when he appears, he's completely ready. He's wearing a white hat, white long sleeves and a plain white, then black pants with a branded white shoes. Hot, cool, handsome. Eh di siya na talaga. Sa kanya na, siya na ang gwapo, malakas ang dating at mahal, never mind. You're salivating. He touched my chin, tinapik ko ang kamay niya. Pinunasan ko yung bibig ko. Wala naman ah. I continue wiping my lips. Buhapo ko no? He asked boastfully. Sino naman nagsabi? Pagmamataray ko. Ang magaganda mong mga mata. He smirked and he blew his breath on my face. Magbihis ka na. Malilit na tayo. Kakatitig mo sa akin. Ang kapal mo. Hindi kita tinitingnan. Deny pa. Uso naman ang umamin eh. Dumakwang siya tapos sinalikan niya ako sa balikat. Ano ba? Saway ko sa kanya at naupo na rin siya sa tabi ko. He wrapped his arms around my waist and that makes my heart beat so fast. Sungit. Galit ka pa ba sa akin? What do I need to do? He leans his head on my shoulder. Wala. Bumitaw ka na nga. Mabibihis na ako. Pag-iiba ko ng usapan. Binitiwan niya ako kaya nagbihis na ako sa banyo. Pagkabihis ko, bumaba na kami. In fairness, malinis na sa living room, hindi na inamoy alak. Are you hungry? Tanong niya habang kinukuha yung bag ko. No, I'm still full. Sagot ko. Okay, pumunta siya sa dining at kaagad rin bumalik na may dalang apple. Let's go? Lumabas na kami sa kondo niya. Hindi na rin namin nakita sila Red. Kumakain siya habang nasa elevator kami. Gutom na siguro siya. Nag-coffee lang naman siya. Pagdating namin sa ground floor, binato niya yung seed ng apple sa hood ng katabing car niya. Nakangiti siya habang pumapasok sa sasakyan niya. Ang bastos talaga. Talagang iniwan sa hood ng car ng kung kanino man yon. Hay naku. Abangan natin ang mas kapanapanabik pang mga tagpo sa pagitan ni Sarah at na lalaking patuloy na kumukulit sa kanya. Si Ram. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.